ng ating discussion ngayong araw na ito is it's the budget, stupid. Okay. So nakikita natin ang away, di ba? So ilan na ang mga sound bites kumbaga na lumalabas sa PCO. Halimbawa, may reklamo, may puna kay VP Sara na hindi daw dapat niya sinabi na may karapatan ng mga tao na mag-express ng kanilang galit. Ang sabi ay dapat daw nag-i-encourage ng pagtutulong. Tama ba yun? Well, unang-una, hindi magka-level yung diskusyon kasi ang sinasabi ni VP Inday is karapatan yung magsalita, magpahayag, lalong-lalo na pag hindi natutuwa ang taong bayan sa performance ng administrasyon o ng gobyerno. After all, ang power ay nanggaling sa mga tao. Bukod pa dyan, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So it doesn't do well for government to ignore what the people are thinking. Parang ang sinasabi is, dapat ang paghihikayat lang ay tungkol sa sa pagtutulong, pagsuporta sa gobyerno. So, but is that on the same level? Ako, I don't think that it is. Kasi nga, nakalimutan yata ng administrasyon na isang reason kung bakit tayo may free speech is that it acts as a pressure valve. Kung may panahon o pagkakataon pala na magsalita at magpahayag ang mga tao, hindi ito nakikimkim at hindi ito sasabog later on. So, siguro, it would do well for the administration to understand na kapag pinagbabawal nila o ino-oppress nila ang isang karapatan na ginagarantiyan ng saligang batas, and people who understand that this is something that is owed to them, this is an obligation of government to ensure that the people's rights are protected, kapag hindi ginagawa yun, it doesn't bode well for them. Papasok tayo sa eleksyon. Hindi ba dapat ang kanilang pakikitungo sa ordinaryong mamamayan ay ang pagsusuyo? Dapat iniintindi nila. Ano ba ang pangangailangan ninyo? Ano ba ang kagustuhan ninyo? Hindi yung papagalitan pa nila ang isang tao na binigyan natin ng 32 million na mandato at sasabihin na hindi dapat niya sinasabi yun. Hello? Sino may sabing she has to toe the line? And what line do you want her to toe? VP Inday was well within her rights na magsabi ng ganon at wala naman siyang sinasabi kung di magpaalala na mayroon tayong karapatan at pinaalala niya kung ano ang karapatan ng isa sa mga karapatan na yun. So, however, kailangan natin tignan. So, maangas, nakikipag-away, si VP Inday inaaway. Bakit ganyan ang comms? Well, dito na papasok yung teorya ninyong distraction. Bakit? Sandamakmak ang kaso na humaharap sa Korte Suprema. Kaso tungkol dun sa executive order sa importation. Kaso tungkol dun sa budget. Kaso tungkol sa PhilHealth. Kaso tungkol dun sa sa freedom of speech. At yan lang po ang pinaka nagkakaroon ng kaso tungkol dun sa impeachment. Ito nga lang ang mga talagang nabibigyan ng pansin, gayon pa man, mahahalaga ang mga issue na ito na ihinarap sa Korte Suprema dahil wala nang mapupuntahan ang mga tao. Wala nang maasahang tulong, wala nang maasahang makikinig pa ang administrasyon. Ang issue dito, hindi yung whether or not ganito ang ginawa ni Duterte, whether or not nararapat si VP Inday. Hindi. Ang issue, yung budget. Ang issue, yung impeachment. Ang issue, freedom of speech. Ang issue, di ba, ayuda. Yan ang mga dapat pinagtutuunan ng pansin. Ang issue, pagkain, may kaso nga sa Korte Suprema. Pero hindi, gusto nila balahurain ang VP natin, gusto nila ipagbintang lahat kay PRD. Bakit? They think that by destroying them, they think na kapag iniinsulto nila sina VP Inday, sina former President Duterte, and yes, pati yung mga vloggers, kung sa tingin nila, yung tingin nila is pag ininsulto nila, itong mga nasa panig ng mga Duterte, magmumukha silang magaling. Ang problema, wala silang masandalan ng mga proyekto o accomplishments na maaaring ipagyabang, na maaaring pang social media bardagulan. Wala Sabi ni Ma'am Karen, ano nangyari sa mukha ni Ma'am Shi? Kita niyo yung maganang mukha. Opo, nakita ko. Pero ang hirap naman mag-speculate, di ba? Sabi ni Ma'am Bicolana ang makulit. May mga lawyers na basta lang nakapasa sa Barden, hindi na pinag-aralan ng batas. Uy, grabe si Ma'am. Kaya grabe kayo. Wag naman ganon. Sabi ni Sir Carlo, exactly the point of FPRD in his message in Cebu. Indicator of dictatorship, PNP chief, pala spokeswoman. Walang explanation, puro diversion. Parang iba ang meaning ng slogan ng Bagong Pilipinas, nakakakilabot. O isa pa pala yon. Ang issue, rising crime rates. Akala ba nila, kung ba't sabihin na, ay hindi, mas mababa ang crime rate this time. That already convinces us, parang kulang. Diba? Kayo, paano kayo makukumbinsi na bumababa ang crime rate? Pag nakakalakad ka mag-isa sa gabi, kapag this oras ng gabi, nakakalakad-lakad ka pa rin, hindi ka mapuhold up, hindi ka nakakalabit ng mga nagbebenta ng laman. We go places you wanna go. I can tell that you know. I know what you wanna see. It's easy like 1, 2, 3. Yeah, it's easy like that.
believe I said that. So, di ba? Ayan ang indication. The indication isn't how well you assert it. The indication isn't how strongly you assert it. The indication isn't how loudly you say it. The indication is how people feel. Do you feel safe dito sa Pilipinas na ngayon under the Marcos administration? Tingin nyo ba ligtas kayo pag naglalakad kayo sa gabi? Tingin nyo ba hindi kayo makakalabit ng mga ng mga addict dyan sa tabi-tabi? Tingin nyo ba tumataas yung possibility na you will have a run-in with the people who have imbibed drugs? See? Sabi ng mga tol, safe na safe. Safe na safe dahil nasa ilalim kayo ng saya ni Martin Romualdez. Grabe ka safe dyan. Siguraduhin yung hindi nangangamoy yan. Sabi ni Z Apparels, naku po dito sa amin ginurgor sariling ama. Sabi ni Ashlyn, tama po now, hindi safe, 10 p.m. sa labas. Sabi ni Monsivar, solid Duterte forever from Holo. Yan. Jesus Mariosep, sabi ni Leder Bayona, worried daw si Joel Chua na kung papatagalin daw ang impeachment, baka daw matamper ang evidence at matakot ang mga witnesses. This tells us weak ang case nila and their evidence. Parang may disclaimer na ang lousy talaga ng strategy nila. Di lang yun, it sounds like an excuse. Gusto nila umariba doon sa impeachment dahil nakaupo pa sila. Mga kongresista pa sila. Kung mawala sila doon at matalo yung pinakaaso ng administrasyon, ano kayang mangyayari sa impeachment? Di ba? Paano kung malagas yung mga support, nagsusuporta dyan, yung mga pumirma, wag na, paalala lang po ha, huwag po natin kakalimutan ang mga nagsipirmahan ng impeachment complete doon sa Kamara de Representantes. Di ba? Pero nakakatawa at how they're grasping at straws dito. Kung hindi kung magtagal, talaga may magtamper with evidence. Kayong mga nasa gobyerno, kayong may power and influence over law enforcement agencies, kayo pa ngayon ang takot? Ha? Kayo nga kaya niyo magpatawag ng contempt, magpatawag ng hearing kahit may recess, kaya ninyo kahit Tapos kayo pa talaga ang takot. Yung taong inaapi ninyo, yun pa ang pinagbibintangan ninyo, Mariosep, grabe kayo. Ano yan? Wala kayong hold? Hindi ninyo kaya na gamitin yung sistema ng batas para protektahan ang mga witnesses ninyo? Ibang klase yan. Sabi ni Carlo, dito sa aming bayan, rampant ang theft, unsolved mostly, may petty theft pa. Tapos kilo-kilo pa na nahuhuling shabu. And the report would say mababa ang crime rate. Saan ba galing ang report nila? PNP bago meaning picture ng picture pa na ano yun? Sabi ni Ruben, takot na sila sa sarili nila kanino. So, hanggang ngayon, ito yung problema Yung nag-imbento ng larong bardagulan, nasa panig natin. Yeah? At hasang-hasa from 2016, kampanya, in fact 2015, bago pa talaga tumakbo, nagkakabardagulan na tayo noon. Pero hindi nila magawa. Hindi rin nila kinakaya yung maayos na eksplanasyon, yung kumbaga strike anywhere ang nangyayari. Bukod pa dyan, nareklamo tuloy, ayon dun sa politiko na blind item, may ilang mga opisyales na inireklamo ng isang kumpanya na nag-courtesy call doon sa Malacanang. Dahil mali ang reporting, parang pinalabas na ang kumpanya ay aalis ng China. Gayun pa man, so ngayon, medyo ang aga naman na magkakaroon talaga ng magkakaroon ng issue ang itong bagong mga appointees na ito. Still looking for the best? Alam kaya ni Anito, grabe yun ba tawag ninyo? Ang job description niya? Apaka B naman niya. She's speaking in behalf of BBM tapos grabe si ma'am. Sabi ni Freddy Barlaan, may magagawa ba ang Korte Suprema pag napatunayan ang kasalanan ng gobyerno ni B? Depende po kung ano yung kaso, sir. May prayer yan Merong, di ba, pag nag-file ka ng petition, meron kang ilalagay doon. Ano ba ang kailangan ninyo sa Korte Suprema? So, bakit naman ganyan may magagawa ba ang Supreme Court? Ano bang gusto ninyo? Mawalan ng pag-asa yung mga tao? Mawalan ng pagkakataon na mawalan ng drive na dalhin ang mga issue sa Korte Suprema? O dalhin ang mga issue sa hukuman? Ang sinasabi niyo ba, we shouldn't bother, magpaano na lang tayo? Hayaan na lang natin yung mga mali na ginagawa ng administrasyon? O gusto niyo lang ma-discourage yung mga taong pumupunta doon? Paki-explain naman po ng inyong panig.